Pumasok si Marco sa sarili kong bahay, sumisigaw at tinawag akong paranoid sa harap ni Chona. Ang hiya na iyon halos pumatay sa akin. Ako, ang ilaw ng tahanan nila na nagbigay ng 1.5 milyon ng ipon. Para sa kanila, wala akong utang na loob. Pero may iningatan akong lihim na yaman, isang detalyadong report ng lahat ng ninakaw nila. Nagtangkang kuhanin ng anak ko ang kontrol sa pananalapi ko gamit ang guardianship. Hindi ako mananahimik. Babawiin ko ang aking dangal, ang aking hustisya, at magbibigay ako ng aral na hinding-hindi nila malilimutan. Kung minsan, pakiramdam mo, stranger ka sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ito. Kwentuhan mo ako? Saan ka nanonood? Bakit tumawag sa akin si Chona na umiiyak, sinabing binago mo daw ang password ng card mo? Nasa grocery siya, hindi siya nakabayad. Ipinahiya mo siya sa harap ng lahat. Nakatayo lang ako sa may pintuan. Ang 70 taon ng buhay ko nagturo sa akin na manatiling kalmado sa mahihirap na sitwasyon. Pero iba ito. Ito ang sarili kong anak. Sinisigawan ako sa sarili kong bahay. Marco, hinaan mo ang boses mo. Tayo ay mga edukadong tao. Ang tono ko ay matatag pero mahinahon. At oo, binago ko ang password ng card ko dahil akin ito. Akin? Nay, pamilya tayo? Hindi mo pwedeng harangan ang daan sa tuwing may kailangan kami. Lumapit siya sa akin ng 2 hakbang. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaramdam ako ng takot. Ang card na iyan ay nakapangalan sa akin, Marco. Akin ang pera. Pera mo? Seryoso ka ba? Magiging ganito ka ba kasakim? Ang mga salita niya ay tumama sa akin na parang mga bala. Bumibili lang si Chona ng gamit para sa bahay. Pagkain, panlinis, normal na bagay. Alam kong hindi iyon totoo. Sinuri ko ang statement ko noong 1 linggo. 10,000 sa makeup, 15,000 sa mga damit, at 25,000 sa isang napakamamahal na restaurant. Pero nagpa siya kung huwag muna iyon banggitin. Anak, kung kailangan mo ng pera para sa isang partikular na bagay, pag-usapan natin iyan ng matino. Pero hindi ko iiwan ang card ko ng walang password para gamitin ng kahit sino. Kahit sino. Ang asawa ko, tinatawag mong kahit sino. Lalong tumaas ang boses niya. Manugang mo siya. Parte siya ng pamilya. Umupo ako sa paborito kong armchair. Ito rin ang silya kung saan ko siya pinasuso, 40 taon na ang nakalipas. Kailangan kong manatiling kalmado kahit nanginginig ang buong katawan ko. Si Chona ay laging malugod na tatanggapin sa bahay na ito. Pero ang credit card ko ay hindi serbisyo para sa pamilya. Si Marco naglalakad sa sala na parang isang hayop na nakakulong. Ang sapatos niya lumilikha ng malakas na tunog sa sahig. Pinagpapawisan siya kahit may aircon. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Buhay ka nang matulungin, laging tumutulong sa lahat. Tapos, ngayon na kailangan ng sarili mong pamilya ng suporta, nagpapakakuripot ka. Ang salitang iyon, mas masakit pa sa anumang sigaw, kuripot. Ako, na mag-isang nagpalaki sa kanya matapos mamatay ng kanyang ama. Ako, na nagtrabaho ng double shift para sa matrikula niya. Ako, na nagbigay ng down payment para sa apartment niya. Marco, hindi ko hahayaan na kausapin mo ako ng ganyan sa sarili kong tahanan. Kung gayon, bigyan mo ako ng matinong paliwanag. Bakit binago ang password nang hindi man lang nagpapaalam? Tumayo ako mula sa armchair. Masakit ang likod ko, pero kailangan kong nakatayo para sa pag-uusap na ito. Dahil sinuri ko ang mga statement ko at may nakita akong mga gastos na hindi ko alam. Maraming pera ang nawala sa card ko nang walang pahintulot. Lahat ng gastusing iyon na pag-usapan na namin sa iyo? Hindi, Marco. Hindi na pag-usapan. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, tumahimik siya. Mabigat ang paghinga niya at litaw na litaw ang mga ugat sa liig niya. Sabi ni Chona, lagi siyang nagpapaalam bago gamitin ang card. Nagsisinungaling si Chona. Lumabas ang mga salita sa bibig ko bago ko pa napigilan. Ang katahimikan na sumunod, mabigat at makapal. Tinitigan ako ni Marco na parang sinampal ko siya. Hindi ko hahayaang insultuhin mo ang asawa ko. Hindi ko siya iniinsulto. Sinasabi ko ang totoo. Ang totoo, nagiging paranoid ka na.
Siguro, oras na para iba naman ang humawak ng iyong pananalapi. Ang mga salitang iyon, tumama sa akin na parang kidlat. Ang sarili kong anak, nagmumungkahi na hindi ako karapat-dapat mamahala sa sarili kong pera. Ang sarili kong anak, nagdududa sa kakayahan ng isip ko. Sa tingin ko, kailangan mo nang umalis, Marco. Hindi ako aalis hanggat hindi natin ito inaayos. Ibigay mo sa akin ang bagong password ngayon din. Hindi, anak. Sabi ko, hindi. Tinitigan ko siya sa mata. Ito ang bahay ko at ito ang desisyon ko. Kung may kailangan si Chona, pwede niya akong diretsong tanungin. Tumalikod si Marco papunta sa pinto, pero huminto bago lumabas. Ang boses niya mas malamig pa sa yelo. Hindi pa ito tapos. Mag-uusap ulit tayo kapag naka-recover ka na sa tantrum mo. Hindi ito tantrum, Marco. Ito ay desisyon. Kahangalan iyan. At pagsisisihan mo iyan kapag nakita mo kung paano ito makaapekto sa relasyon natin. Ang mga salita niya, nakabitin sa hangin na parang banta. Ang sarili kong anak, nagbabanta na puputulin ang ugnayan namin kung hindi ko siya bibigyan ng access sa pera ko. Binabantaan mo ba ako? Binabalaan kita. Masyadong nasaktan si Chona sa ugali mo. Hindi ko alam kung gusto ka pa niyang makita pagkatapos nito. Kung gayon, iyon ang magiging desisyon niya. Umiling si Marco nang may pagkasuklam. Alam mo, tama ka. Ito ang desisyon mo at gagawin namin ang sa amin. Isinara ang pinto ng may tuyong kalabog. Naiwan akong mag-isa sa sala, nanginginig. Ang mga begonya sa patio, kailangan pa ng dilig. Pero wala na akong lakas para diligan ang mga iyon. Naglakad ako sa bintana at pinanood ang sasakyan ni Marco na humaharurot sa kalsada. Umungol ang mga gulong nang biglaan siyang lumiko sa kanto. 40 taon ng pagiging ina at ito ang kinahantungan. Ang nag-iisang anak ko, sinisigawan ako dahil pinoprotektahan ko ang sarili kong pera. Ang katahimikan sa bahay, naramdaman ko na iba pagkaalis niya. Hindi iyon ang tahimik na kapayapaan ng umaga, kundi mas makapal, mas mabigat, na parang nagbago mismo ang hangin. Umupo ulit ako sa armchair at ipinikit ang mga mata ko. Umuulit sa isip ko ang pag-uusap na parang sirang plaka. Ang mga salita ni Marco, ang tono niya, ang galit niya. Lahat dahil sa isang password. Lahat dahil sa pagprotekta sa sarili kong credit card. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong hindi talaga tungkol sa password ito. Tungkol ito sa kontrol. Tungkol ito sa mga limitasyon. Tungkol ito sa katotohanang, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagsabi ako ng hindi. Tumunog ang telepono ng minsan, pagkatapos ay 2 beses. Hinayaan ko lang na sagutin iyon ng answering machine. Si Chona, ang matinis niyang boses, bumabasag sa katahimikan ng bahay ko. Sylvia, alam kong nandyan ka. Sana masaya ka sa ginawa mo. Wasak na wasak si Marco. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan sa amin. Pamilya mo kami. Click. Namatay ang linya. Huminga ako ng malalim at idinilat ang mga mata ko. 3:30 na ng hapon. Nagsimula ang araw ng normal, may mga labada at halaman na didiligan. Ngayon, pakiramdam ko, 1 linggo na ang lumipas sa loob lang ng 2 oras. Tumayo ako at naglakad papunta sa kusina. Gutom ako. Pero higit pa roon, kailangan kong may gawin ang mga kamay ko. Ang pagluluto ay laging naging kanlungan ko sa mahihirap na panahon. Habang nagbabalat ako ng patatas para sa tanghalian, hindi ko maiwasang isipin ang ekspresyon ni Marco. Ang galit sa mata niya, hindi iyon bago. Pero ang panlalamig, iyon ang bago. Parang nakita niya ako ng buo at nagpasya siyang hindi na ako karapat-dapat sa paggalang niya. Pero ang maaraw na hapong iyon ay simula lang ng bangungot na mararanasan ko. Sa loob ng 30 taon, ang routine ko ang naging lakas ko. Gagising ako ng 6:00 ng umaga. Magtitimpla ng kape sa kaparehong coffee maker na regalo ng asawa ko bago siya namatay. Sisiyasatin ang mga halaman sa bakuran habang nagsisimula pa lang uminit ang sikat ng araw. Ito ay isang buhay na maayos, mahuhulaan at ligtas. Pagkatapos ng libing ni Roberto, noong 12 taong gulang pa lang si Marco, natutunan ko na ang structure ang tanging bagay na nagpapanatili sa amin na matino. Mga oras ng pagkain, oras ng pag-aaral, oras ng pagtulog.
Malinaw na mga tuntunin at matatag na limitasyon. Sa ganoon, magpapalaki tayo ng isang mabuting tao na isip ko. Ang 2 palapag na bahay ko ay naging kanlungan namin sa loob ng 40 taon. Binili iyon ni Roberto noong buntis pa ako kay Marco, sa pamamagitan ng utang na binayaran namin sa loob ng 20 taon. Bawat silid, may kwento. Bawat kanto, may mga alaala. Ang bakuran kung saan natutong maglakad si Marco. Ang kusina kung saan ako naghanda ng libu-libong pagkain para sa pamilya. Ang sala kung saan ipinagdiwang namin ang bawat kaarawan. Kilala ako ng mga kapitbahay bilang ang babaeng laging may oras para tumulong. Nang magkasakit si Aling Carter, nagdala ako ng pagkain sa kanya sa loob ng 2 buwan. Nang kailangan ng anak ng pamilya Perez ng pera para sa paaralan, pinahiram ko sila ng 25,000 ng walang tubo. Ang pagiging mapagbigay ang naging paraan ko para parangalan ang alaala ni Roberto. Si Marco ay laging naging mabuting anak, masipag mag-aral, magalang at mapagmahal. Nang mag-25 siya at nakuha ang una niyang trabaho bilang accountant, naging proud ako. Nagbunga ang sakripisyo ko. Sa loob ng maraming taon, naging perpekto kaming team. Siya ang nag-aasikaso ng tax ko. Ako ang nagluluto para sa kanya tuwing linggo. Madalas kaming nagkikita. Nagbago ang lahat nang makilala niya si Chona. Noong una siyang ipakilala sa akin, nagluluto ako ng mac and cheese sa kusina. Pumasok si Marco nang nakangiti, isang ngiti na hindi ko na nakita mula noong teenager siya. Hawak niya ang kamay ng isang payat na babae, may perpektong kuko at damit na mas mahal pa sa buwanan kong sahod. Nay, ito si Chona, ang babae ng buhay ko. Ngumiti sa akin si Chona nang may perpektong puting ngipin. Pero ang mga mata niya, sinuri ako mula ulo hanggang paa, na para bang isa akong hadlang na kailangan niyang alisin. Ang pakikipagkamay niya matatag pero malamig. Isang kasiyahan na makilala ka, Mrs. Johnson. Lagi kang binabanggit ni Marco. Habang kumakain kami, pinuri ni Chona ang luto ko. Nagtatanong tungkol sa garden ko. At nagpakita ng interes sa mga litrato ng pamilya namin. Tila interesado talaga siyang makilala kami. Nang umalis sila noong gabing iyon, naisip kong nakahanap ako ng mabuting manugang. Ang mga sumunod na pagbisita, kasing ganda. Nagdadala si Chona ng bulaklak, tinutulungan akong maghugas ng pinggan, at nagkukuwento ng nakakatawa tungkol sa trabaho niya sa isang mamahaling clothing boutique. Masaya si Marco. At iyon lang ang mahalaga sa akin. Ang kasal, maliit, pero elegante. Ako ang nagbayad ng kalahati ng gastos nang hindi pa nila hinihingi. Siya ang nag-iisang anak ko, ang tanging pagkakataon ko para maging ina ng groom. Pinili ni Chona ang lahat. Ang damit, ang bulaklak, ang menu, ang musika. Nagpirma lang ako ng mga check at ngumiti para sa mga litrato. Sa unang ilang buwan ng kasal, nagpatuloy ang mga pagbisita tuwing linggo. Pumupunta si Marco at Chona para mananghalian. Kinukwentuhan ako tungkol sa bago nilang buhay mag-asawa at nasiyahan ako na makita siyang malapit. Muli na namang napuno ang bahay na parang noong bata pa si Marco. Nagsimulang magtanong ng mga pabor. Nagsimula ng walang malay. Sylvia, pwede mo ba kaming pahiramin ng pera? Medyo gipit kami nitong buwan sa mga gastusin sa apartment. Ang boses ni Chona, matamis, halos mahiyain. Mga 10,000 lang. Babayaran namin sa Biyernes. Ibinigay ko ang pera nang walang pag-aalinlangan. 10,000 lang iyon. May sapat akong ipon at nagsisimula pa lang sila sa buhay mag-asawa. Normal lang sa mga kabataan na magkaroon ng problema sa pera sa simula. Dumating ang Biyernes, pero hindi dumating ang pera. Sa halip, isa pang pakiusap ang dumating. Nay, pwede mo ba kaming pahiramin pa ng 15,000? Kailangan ni Chona ng damit para sa trabaho at hindi pa dumarating ang bonus ko sa susunod na buwan. 15,000. Pagkatapos, 25,000. Pagkatapos, mas marami pa. Laging may kaparehong pangako. Babayaran namin sa lalong madaling panahon. Laging may kaparehong dahilan. Medyo gipit lang kami nitong buwan. Pagkatapos ng 6 na buwan, umabot na sa halos 250,000 ang mga utang nila.
Nang banggitin ko iyon sa isang tanghalian, naging mailap si Marco. Nay, alam mo namang babayaran ka namin. Hindi ko maintindihan kung bakit nagtatago ka ng eksaktong account. Pamilya tayo. Siyempre, pamilya tayo, anak. Pero ang 250,000 ay hindi maliit na halaga. Sumingit si Chona nang may pinakakaakit-akit niyang ngiti. Tama ka, Sylvia. Naging pabaya kami sa pagbabayad. Paano kung ibigay namin sa iyo ang credit card ko bilang collateral? Hindi ko kailangan ng credit card niya. Gusto ko ang pera ko. Pero tinanggap ko dahil hindi ko alam kung paano makipagnegosasyon sa sarili kong pamilya. Pagkatapos ng isang linggo, tumawag sa akin si Chona ng desperado. Sylvia, may emergency ako. Nakablock ang card ko at kailangan kong bumili ng gamot para sa nanay ko. Pwede ko bang hiramin ang iyo sa araw na ito lang? Pinahiram ko ang card ko. Sa isang araw lang, naisip ko, para lang sa gamot. Noong gabing iyon, sinuri ko ang statement ko online. 7,500 sa botika. Perpekto, naisip ko. Pero may iba pang charge doon. 4,000 sa cosmetics, 10,000 sa mga damit, 1,500 sa isang mamahaling restaurant. Nang harapin ko si Chona kinabukasan, humingi siya ng tawad ng may luha sa mata. Patawarin mo ako, Sylvia. Nasa mall ako at nakita ko ang ilang hindi kapani-paniwalang sale at naisip ko lang na ayos lang iyon. Babayaran kita bukas. Hindi siya nagbayad bukas. O sa susunod na linggo. O sa susunod na buwan. Pero nagpatuloy siya sa paghingi ng card ko para sa mga emergency. Ang emergency para sa kaarawan ng kapatid niya. Ang emergency para sa sapatos na kailangan niya para sa isang kasal. Ang emergency para sa regalo ni Marco sa anibersaryo nila. Laging emergency. Laging kailangan. Laging may pangako ng agarang pagbabayad. Pagkatapos ng isang taon, nawalan na ako ng bilang kung magkano ang pera ang nawala sa card ko. Ang mga ipon ko sa buhay, unti-unting nababawasan buwan-buwan. Pero sa tuwing susubukan kong pag-usapan iyon, pinaparamdam ni Marco na ako ang may kasalanan. Nay, hindi ko maintindihan kung bakit napakaliit ng tingin mo sa amin. May sapat ka namang pera at nagsisikap kaming umasenso. Petty, maliit ang tingin? Ang salitang iyon nakaukit sa isip ko sa loob ng ilang linggo. Naging tensyonado ang mga pagbisita tuwing linggo. Nagluluto ako, kumakain sila. Pero ang mga pag-uusap laging umiikot sa pera. Mga bayarin na hindi nila mabayaran. Mga di inaasahang gastusin, mga oportunidad na nawawala sa kanila dahil sa kakulangan ng pera. Kung may mas maganda kaming sasakyan, makakakuha ako ng mas magandang trabaho, sabi ni Chona habang naglalaro sa bago niyang telepono. Kung makakalipat kami sa mas magandang subdivision, magkakaroon kami ng mas magandang kalidad ng buhay, dagdag ni Marco habang kumukuha ng pangatlong serving ng kaldereta ko. Tahimik lang akong nakikinig. Alam na ang mga salita nila ay hindi direktang pakiusap para sa mas maraming pera. Isang hapon, habang sinusuri ko ang mga bank statement ko, may napagtanto ako na nanlamig ang buong katawan ko. Sa nakalipas na 6 na buwan, mas marami akong ginastos kaysa sa kinikita ko mula sa pensyon ko. Ang ipon ko sa buhay ay nauubos para punduhan ang marangyang pamumuhay ni Marco at Chona. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Gising ako hanggang madaling araw. Kino-compute kung magkano ang nawala sa akin, kung magkano ang utang nila sa akin, at kung gaano pa katagal ko kayang itaguyod ang sitwasyon na ito bago ako tuluyang maubusan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 na taon, hindi nagbigay ng kapayapaan sa akin ang morning routine ko. Mapait ang lasa ng kape, tila lanta ang mga halaman. At ang katahimikan ng bahay ko, pakiramdam ko, isang hatol. May kailangang magbago. Pero hindi ko alam kung paano haharapin ang sarili kong pamilya nang hindi masisira ang lahat ng binuo namin. Ang mga sumunod na buwan ay isang mabagal na pagpapahirap ng maliliit na kasinungalingan at malalaking pagkawala. Bawat linggo, may bagong emergency. Bawat emergency, kailangan ng card ko. At bawat paggamit ng card ko, nagiging gastos na hindi ko pinahintulutan. Sylvia, kailangan ko ang card mo para bumili ng gamot para kay Marco. May infection siya at kailangan ng mamahaling antibiotics.
sabi ni Chona sa akin nang may pag-aalala. Pagkatapos ng isang oras, nakatanggap ng notification ang telepono ko ng 20,000 na purchase sa mga tindahan ng damit. Nang harapin ko siya, laging may paliwanag. Nakalimutan kong banggitin na kailangan ko rin pala ng bagong underwear. Masyado na kasing luma ang mga akin at nagrereklamo si Marco. 20,000 para sa underwear. May special sale kasi. 3 piraso sa presyo ng isa. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Laging may dahilan, laging may paliwanag kung bakit kinakailangan ang dagdag na gastos. Matino o hindi maiiwasan. At ako, na nagpalaki ng isang tapat na anak, nagsisimula ng magduda sa sarili kong pananaw. Ang mga pagbisita tuwing linggo, naging financial review session. Darating si Chona na may listahan ng mga gastusin sa hinaharap na kailangan ang suporta ko. Magpapakasal ang pinsan ni Marco sa susunod na buwan. Kailangan namin ng bagong damit para sa kasal. Pinsan ni Marco. Mas kilala ko ang anak ko kaysa kaninuman. Siya ay nag-iisang anak. Ang pinsan niya ay parang kapatid na niya. Tumangulang si Marco, hindi tumitingin sa plato niya. Ang pananahimik niya naging kasabwat. Kailangan ko ng 25,000 para sa dress at sapatos, patuloy ni Chona. Hindi ako pwedeng pumunta ng mukhang dukha. Napaka-eleganteng pamilya nila. 25,000 para sa kasal ng pinsan. Para lang mapahanga ang mga taong wala akong pakialam. Pero nang tangkain kong tumanggi, sasali si Marco. Gagamitin niya ang bago niyang strategy, ang emotional guilt. Nay, hindi mo maintindihan kung gaano ito kahalaga para sa amin. Nagsisikap kaming bumuo ng isang social reputation. Ang trabaho ko ay nakasalalay sa mga koneksyon na magagawa ko sa mga event na iyon. Ang trabaho niya bilang accountant sa isang mid-sized firm hindi nakasalalay sa anumang social connection. Pero hindi ko na alam kung paano makikipagtalo sa kanila nang hindi ako mukhang matandang babae na kuripot. Isang Huwebes ng hapon, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa patio, tumawag sa akin ang bangko ko. Mrs. Johnson, tumatawag po kami para i-confirm ang isang unusual purchase sa credit card nyo. Isang 60,000 na transaksyon sa isang tindahan ng electronics. Pwede po ba ninyong i-confirm kung pinahintulutan nyo ito? Si 60,000, tindahan ng electronics. Wala akong biniling electronics. Saang tindahan ginawa ang purchase? Sa Tech World sa City Mall. Pinahintulutan nyo ba? Hindi ko pinahintulutan ang purchase na yon. Kino-cancel ko ang transaction na yon. Paki-block ang card ko at padalhan ako ng bago sa loob ng 5 araw ng trabaho. Ibinaba ko ang telepono nang nanginginig ang mga kamay ko. 160,000. Nasa kay Chona ang card ko simula noong Martes para bumili ng gamot sa sakit ng ulo niya. Tumunog ulit ang telepono 20 minuto pagkatapos. Sylvia, anong ginawa mo? Nakablock ang card ko at nasa gitna ako ng grocery na may punong cart. Hindi iyan ang card mo, Chona. Card ko yan. At binablock ko iyan dahil may mga unauthorized purchase. Mga unauthorized purchase, lahat ng purchase na ginawa ko, kailangan. Kailangan ba ang electronics? Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang kaba na tawa. Ay, iyon? Kailangan kasi ni Marco ng bagong computer para sa trabaho. Nasira ang kanya at hindi na pwedeng maghintay. Bakit hindi ka muna kumonsulta sa akin bago gumawa ng ganoong kalaking purchase? Dahil alam namin na magsasabi ka ng hindi. Lagi ka na lang naghahanap ng dahilan para hindi kami tulungan kapag kailangan namin ng isang bagay na importante. Ang akusasyon tumama sa akin na parang sampal. Ako na nagpupondo sa marangyang pamumuhay nila sa loob ng 2 taon. Ngayon, ako na ang kontrabida dahil pinoprotektahan ko ang sarili kong pera. Chona, umuwi ka. Mag-uusap tayo pagdating mo rito. Hindi ako pwedeng umuwi. Puno ang cart ko ng pagkain at hindi ko mababayaran. Ikaw ang pumunta rito at magdala ng cash. Ibinaba ko ang telepono. Sa susunod na oras, hindi tumigil ang telepono ko sa pagtunog. Si Chona, si Marco, si Chona ulit. Hinayaan ko lang na mapunta ang lahat ng tawag sa answering machine. Kailangan kong mag-isip. Kinuha ko ang lahat ng bank statement ko sa loob ng 6 na buwan. Ikinakalat ko iyon sa mesa. Ang mga numero, hindi nagsinungaling.
Noong Enero, may 2.5 milyon akong ipon. Pagsapit ng Hunyo, 1.25 milyon na ang nawala sa loob ng 6 na buwan. Sinuri ko ang bawat transaksyon, bawat charge, bawat purchase, mamahaling restaurant, designer clothes, pabango, sapatos, handbag, beauty treatments, weekend trip. Wala sa binili ni Chona gamit ang pera ko ang pangunahing pangangailangan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto, nagpabalik sa akin mula sa pagkalkula ko. Pumasok si Marco at Chona sa bahay ko nang walang katok, na para bang sila ang may-ari ng lugar. Nay, anong nangyari sa card? Mukhang pagod si Marco kaysa galit. Binablock ko yan dahil may nakita akong mga purchase na hindi ko pinahintulutan. Umupo si Chona sa sofa nang walang paanyaya. Nakakrus ang mga braso niya nang may pagmamatigas. Sylvia, lahat ng purchase na yon napag-usapan na sa iyo. Hindi mo pwedeng i-block ang card sa tuwing may nakakalimutan ka. Wala akong nakalimutan, Chona. Ang 60,000 na computer ay napakalaking pera para hindi kumonsulta sa akin. Kumonsulta ako sa iyo. Sabi ko, kailangan ni Marco ng bagong equipment para sa trabaho. Hindi. Sabi mo, kailangan mo ng pera para sa gamot. Bumuntong hininga si Marco at umupo sa armchair sa tapat ko. Nay, minsan nagbabago ang emergency. Oo, kailangan niya ng gamot. Pero nang makarating ako sa tindahan ng electronic, mayroon silang hindi kapani-paniwalang sale. Hindi ko pwedeng palampasin ang oportunidad. Hindi kapani-paniwalang sale na 60,000. Ang computer, 100,000 ang normal na presyo. Ito ay isang bargain. Tinitigan ko siya. Ang anak ko, na pinalaki kong maging tapat at responsable, nagbibigay katwiran sa isang impulsive purchase na 60,000, na para bang iyon ang pinakanormal na bagay sa mundo. Marco, ang computer na iyan ay hindi emergency. Ito ay luho. Hindi ito luho. Ito ay work tool. Kung gayon, bayaran mo iyan gamit ang pera mo sa trabaho. Tumayo si Chona mula sa sofa ng may drama. Alam kong ganyan ang magiging reaksyon mo. Lagi ka na lang naghahanap ng paraan para iparamdam sa amin na masama kami dahil humihingi kami ng tulong. Hindi ko kayo pinaparamdam na masama. Gusto ko lang na igalang ninyo ang pera ko. Ang pera mo, laging pera mo. Pamilya tayo, Sylvia. Para sa buong pamilya ang pera ng pamilya. Akin ang pera ko, Chona. Nagtrabaho ako ng 40 taon para doon. Tumayo si Marco at nagsimulang maglakad sa sala. Nay, naiintindihan namin ang punto mo, pero kailangan mo ring intindihin ang sa amin. Nagsisikap kaming lumago ng professionally para magkaroon ng mas magandang buhay. Ang suporta mo ay fundamental para sa amin. Sinusuportahan ko kayo sa loob ng 2 taon, Marco. Gumastos ako ng higit sa 125 milyon sa inyo. 125 milyon? Mukhang nasaktan si Chona. Hindi kami gumastos ng ganon kalaki. Itinuro ko ang mga papel na nakakalat sa mesa. Nandito ang mga statement. Tingnan nyo. Wala ni isa sa kanila ang lumapit sa mesa. Wala ni isa sa kanila ang gustong makita ang totoong mga numero. Ang punto, patuloy ni Marco, ay kailangan naming malaman na maaasahan ka namin. Ang pag-block sa card ng walang babala, naglalagay sa amin sa mga nakakahiyang sitwasyon. Nakakahiya? Oo, Nay, nakakahiya. Alam mo ba kung anong naramdaman ni Chona nang ma-decline ang card niya sa harap ng lahat sa grocery? Hindi iyan ang card niya. Iyan ang card ng pamilya. Ang mga salitang iyon, umalingaw-ngaw sa isip ko. Ang card ng pamilya. Ang pera ko, ginawang community property nang walang pahintulot ko. Sa tingin ko, kailangan ko ng oras para mag-isip. Oras para mag-isip tungkol sa ano? Mukhang naiinip si Chona. Kung ipagpapatuloy mo ang pagpapahiram sa amin ng card mo. Siyempre, ipagpapatuloy mo ang pagpapahiram sa amin. Nagtaka si Marco na para bang hindi iyon option. Pamilya mo kami. Tumayo ako mula sa silya at naglakad papunta sa bintana. Ang garden ko mukhang maganda sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon. Ang mga pulang begonya namumulaklak. Ang mga puting geranium lumalaki ng malakas. Ang bougainvillea umaakyat sa bakod. Lahat ng inalagaan ko gamit ang sarili kong mga kamay namumukadkad. Bakit hindi maging kasing ganda ang relasyon ko sa anak ko?
Gusto kong umalis na kayo sa araw na ito, sabi ko, nang hindi lumilingon. Nay, pakiusap. Kailangan kong mapag-isa. Narinig ko ang mga yabag nila papunta sa pinto. Bago umalis, huminto si Marco. Umaasa kaming pag-isipan mo ulit ang posisyon mo. Hindi namin gusto na makaapekto ito sa relasyon natin. Ang pinto, dahan-dahang isinara. Sa pagkakataong ito, walang kalabog ng pinto o sigawan. Tanging ang tunog lang ng mga pangarap ko ng isang perpektong pamilya ang unti-unting nadudurog. Pero hindi ko alam na ito ay simula lang ng isang bagay na mas malala. Sa loob ng 3 araw, binalot ng katahimikan ang bahay ko. Walang tawag mula kay Marco na humihingi ng pera. Walang surprise visit mula kay Chona nang may bagong emergency. Para bang nagpasya silang bigyan ako ng oras para pag-isipan ang desisyon ko na i-block ang card. Noong Biyernes ng umaga, habang nagkakape ako sa patio, nagpasya akong harapin ang katotohanan ng buo. 2 taon ko nang iniiwasan ang detalyadong pagsusuri ng aking pananalapi. Bulag akong nagtiwala sa pamilya ko. Oras na para makita ang tunay na pinsala. Umupo ako sa computer ko at binuksan ang online bank account ko. Ang numero sa screen tumama sa akin na parang suntok sa tiyan. 2 taon na ang nakalipas, may 2.5 milyon ako. Mahigit 125 milyon ang nawala. Ipinrint ko ang bawat statement sa loob ng 24 na buwan. Gumana ang printer sa loob ng 20 minuto. Naglalabas ng pahina-pahina na puno ng mga numero na nagsasabi ng kwento ng sarili kong pagiging naive. Ikinakalat ko ang lahat sa mesa at nagsimulang magkategorya. Makatuwirang grocery purchase, paminsan-minsang katanggap-tanggap na restaurant. Pero pagkatapos, nandoon ang lahat. Marso, 25,000 sa isang tindahan ng alahas. Wala akong biniling alahas. Abril, 35,000 sa damit ng babae. Hindi ako nagsusuot ng damit na 35,000. Mayo, 15,000 sa isang spa. Hindi ako pumupunta sa spa. Hunyo, 50,000 sa electronics. Halos hindi ko nga alam kung paano gamitin ang simpleng telepono ko. Hulyo, 40,000 sa pabango at cosmetics. Ang pabango ko, 1,500 lang at tumatagal na sa akin ng 6 na buwan. Nagpatuloy ang listahan, pahina-pahina. Bawat buwan, may mga purchase na hindi ko maalala na pinahintulutan ko. Mga gastos sa mga bagay na hindi ko gagamitin. Pera na ginastos sa mga lugar na hindi ko kailanman napuntahan. Kinuha ko ang phonebook ko at denial ang numero ng bangko ko. Magandang umaga, Mrs. Johnson. Paano po ako makakatulong sa inyo? Kailangan ko ng detalyadong impormasyon sa lahat ng transaksyon ng credit card ko sa loob ng 2 taon. Pwede mo ba akong padalhan ng isang kumpletong report? Siyempre po. May particular po bang problema sa account nyo? May mga transaksyon akong hindi ko alam. Naiintindihan ko po. Padadalhan po namin kayo ng kumpletong report sa pamamagitan ng certified mail sa loob ng 3 araw ng trabaho. Inire-recommenda ko rin po na tingnan ninyo kung may iba pang may access sa card nyo. Iba pang tao? Si Chona. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, pumunta ako sa kwarto ko, binuksan ko ang lockbox kung saan ko inilalagay ang mahahalagang dokumento ko, ang pasaporte ko, ang deed ng bahay, mga insurance policy. At doon, sa ilalim, isang bagay na nagpalamig sa akin. Isang kopya ng credit card ko. Kinuha ko iyon nang nanginginig ang mga kamay ko. Ito ay isang malinaw na photocopy ng magkabilang gilid ng card ko. Kasama ang 3-digit na security number sa likod. Sa ibabang kanto, may isang note na nakasulat sa sulat kamay ni Chona. Para sa emergencies. See? Kailan niya ginawa ang kopyang iyon? Kailan siya pumasok sa kwarto ko nang hindi ko alam? Simula kailan siya nagkaroon ng libreng access sa financial information ko? Tumunog ang telepono. Si Chona. Sylvia, kumusta ka? Namiss kita nitong mga nakaraang araw. Ang boses niya, matamis, tulad nung unang ilang buwan pagkatapos ng kasal. Ito ang boses na ginagamit niya kapag may gusto siya. Ayos lang ako, Chona. Mabutit tumawag ka. Uy, may maliit lang akong tanong. Naaalala mo ba ang security number ng card mo? Gusto ko kasing bumili ng isang bagay online at wala sa akin ang card. Tumigil ang mundo. May kopya siya ng card ko. At ngayon, humihingi siya ng security code na para bang wala lang. Na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo.
Nasaan ang card ko, Chona? Nasa akin, syempre, tulad ng dati. Hindi ba't ibinigay mo sa akin yan para hawakan ko ilang buwan na ang nakalipas para sa mga emergency? Hindi ko naaalala na binigay ko sa kanya ang card ko ng permanente. Naaalala ko ang mga pansamantalang utang, isang araw na pabor, partikular na emergency. Pero ayon kay Chona, pinahintulutan ko siyang itago ang card ko ng walang hanggan. Chona, kailangan kong ibalik mo ang card ko. Bakit? May masama bang nangyari? Kailangan ko na itong nasa akin. Pero Sylvia, paano natin hahawakan ang mga emergency? Kailangan pa naming abalahin ka sa tuwing may kailangan kaming mahalaga. Oo. Kailangan yung humingi ng pahintulot ko sa tuwing may kailangan kayo. Nagkaroon ng matagal na katahimikan sa kabilang linya. Alam mo, mas mabuting mag-usap tayo ng personal. Pupunta ako riyan. Hindi, Chona. Ibalik mo lang ang card ko. Pupunta ako riyan. Ulit niya at binaba ang telepono. 20 minuto pagkatapos, narinig ko ang sasakyan ni Marco na pumarada sa harap ng bahay ko. Sa pagkakataong ito, hindi sila sumigaw. Nag-doorbell sila na parang normal na bisita. Binuksan ko ang pinto at nakita kong mag-isa si Chona. Nakangiti na para bang walang nangyari. Hi Sylvia. Pwede akong pumasok? Pinapasok ko siya, kahit na bawat instinct ko ay nagsasabing huwag. Umupo siya sa sofa at kinuha ang credit card ko mula sa purse niya. Heto ang card mo. Pero bago ko ibalik, sa tingin ko, kailangan muna nating mag-usap. Inilagay niya iyon sa coffee table, pero hindi niya itinulak sa akin. Mag-usap tungkol sa ano? Tungkol sa kung bakit bigla ka na lang hindi nagtitiwala sa amin. Tungkol sa kung bakit ka umaakto na parang stranger kami. Tungkol sa kung bakit ka nagbago ng ganyan. Hindi ako nagbago, Chona. Pinoprotektahan ko lang ang pera ko. Pinoprotektahan ang pera mo mula saan? Mula sa amin? Mula sa sarili mong pamilya? Tumayo siya at nagsimulang maglakad sa sala ko. Hinihipo ang mga photo frame. Inaayos ang mga una ng sofa. Na para bang sarili niyang bahay iyon. Sylvia, alam mong mahal na mahal ka namin ni Marco. Alam mong hinding-hindi namin gagawin ang anumang bagay na makakasakit sa'yo. Pero nitong mga nakaraang araw, parang nakikita mo kami na parang kalaban. Hindi ko kayo nakikita na parang kalaban. Gusto ko lang malaman kung paano eksaktong ginagastos ang pera ko. Eksakto. Humarap siya sa akin nang may nasasaktang ekspresyon. Hindi ka ba nagtitiwala sa pagpapasya ko? Pagkatapos ng 2 taon na kasal ako sa anak mo, iniisip mo pa rin ba na stranger ako? Hindi ka stranger, Chona. Pero ang pera ko, akin pa rin. Umupo siya ulit, mas malapit sa akin sa pagkakataong ito. Tingnan mo, Sylvia, naiintindihan ko na hindi ka komportable. Natural lang iyan. Kapag ang isang babae umabot na sa isang tiyak na edad, normal lang na maging mas maingat siya sa pera. Isang tiyak na edad. Ang parirala, nakabitin sa hangin na parang banayad na banta. Anong ibig mong sabihin doon? Walang masama, syempre. Minsan lang, ang mga matatanda masyadong nag-aalala sa maliliit na bagay. Nagiging medyo paranoid sila. Paranoid? Ang kaparehong salita na ginamit ni Marco. Paranoid dahil gustong kontrolin ang sarili kong credit card. Paranoid dahil sa pag-iisip na ninanakawan ka ng sarili mong pamilya. Lumabas ang mga salita sa bibig niya ng napakanatural. Inabot ako ng isang sandali para maproseso ang mga iyon. Ninakawan. Ginamit niya ang salitang ninakawan. Sinong nagsabi ng ninakawan? Ikaw, Sylvia, sa mga aksyon mo. Ang pag-block sa card, ang paghingi ng detalyadong report, ang pagtrato sa amin na parang kriminal. Ano yan kung hindi pag-akusa sa amin ng pagnanakaw? Tumayo ako mula sa sofa. Kailangan ko ng pisikal na distansya mula sa pag-uusap na ito. Chona, gusto ko lang ibalik mo ang card ko. Siyempre, heto na. Itinulak niya sa wakas ang card sa akin. Kinuha ko yon at inilagay sa bulsa ng blusa ko. Pero Sylvia, patuloy niya sa mahinang boses, sana maintindihan mo na magiging mas komplikado ito para sa lahat. Sa tuwing may emergency kami, kailangan ka naming abalahin.
Sa tuwing may kailangan kaming mahalaga, kailangan mong mag-abala para tulungan kami. Ayos lang iyan. Kaya kong hawakan iyan. Sigurado ka ba? Dahil minsan, nangyayari ang mga emergency sa hindi tamang oras. Minsan, kailangan namin ng mga bagay kapag natutulog ka o kapag hindi ka pwedeng umalis ng bahay. Nagbabanta ba siya o naglalahad lang ng mga praktikal na senaryo? Hahawakan namin ang bawat sitwasyon kapag dumating na yon. Tumango si Chona ng dahan-dahan. Sige, kung iyan ang gusto mo. Tumayo siya para umalis. Sana lang, hindi mo pagsisihan kapag nakita mo kung gaano magiging komplikado ang lahat. Ini-escort ko siya sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya sa akin. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot na bahagi ng lahat ng ito, Sylvia? Na pagkatapos ng 2 taon na pagtrato ko sa iyo na parang sarili kong nanay, ngayon, nakikita mo ako na parang stranger. Ang sakit niyan. Napuno ng luha ang mga mata niya. Sa isang sandali, halos nakaramdam ako ng pagkakasala. Halos. Hindi kita nakikita na parang stranger, Chona. Nakikita kita bilang asawa ng anak ko. Pero ang pera ko, akin pa rin. Malungkot siyang tumango at umalis sa bahay ko. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Umuulit sa isip ko ang mga salita ni Chona. Naging paranoid ba ako? Normal ba para sa isang 70 taong gulang na babae ang gusto niyang kontrolin ang sarili niyang pera? O talagang nagiging matanda akong walang tiwala? Kinuha ko ang kopya ng card ko na nakita ko sa lockbox ko. Sinuri ko iyon sa ilalim ng ilaw ng bedside lamp ko. Ito ay isang perpekto, malinaw at magagamit na kopya. May nagplano nito. At pagkatapos, naintindihan ko ang katotohanan. Hindi ako nagiging paranoid. Naging masyado lang akong mapagtiwala. Pero hindi ko alam na ang pinakamasama ay hindi pa dumarating. Noong Lunes ng umaga, dumating ang detalyadong report mula sa bangko ko sa pamamagitan ng certified mail. 5 pahina ng mga transaksyon na nagsasabi ng kumpletong kwento kung paano ako nawalan ng 1.25 milyon sa loob ng 2 taon. Bawat purchase may petsa, oras, lokasyon at halaga. Para itong pagbabasa ng diary ng buhay na hindi sa akin. Umupo ako sa mesa ng may tasa ng kape at nagsimulang pag-aralan ang bawat linya. Ang nakita ko, nagpahinto sa paghinga ko. May mga transaksyon sa mga oras na natutulog ako. Mga purchase sa mga tindahan na hindi ko kailanman napuntahan. Mga gastos sa mga lungsod na hindi ko kailanman binisita. At ang pinaka-nakakabahala, mga cash withdrawal mula sa mga ATM ng 3:00 ng madaling araw. Paano nakakuha ng pera ang isang tao ng 3:00 ng madaling araw kung nasa kama ako? Dinayal ko ang numero ni Marco. Kailangan ko ng paliwanag bago gumawa ang isip ko ng mga teorya na ayaw kong pag-isipan. Hello, Nay. Kumusta ka? Hello, anak. Kailangan kitang tanungin ng isang bagay na importante. Sige. Ano yon? Ginamit ang card ko nung wala ako. Nagkaroon ng matagal na pagtigil. Anong ibig mong sabihin eksakto? Ibig kong sabihin, ginamit ito nang hindi ko alam habang nasa bahay ako. Nay, binigyan mo kami ng pahintulot na gamitin ang card para sa mga emergency. Minsan, hindi naghihintay ang mga emergency ng tamang oras. Kinuha ang pera mula sa mga ATM ng 3:00 ng madaling araw. Ay, iyon. Minsan lang iyon na kailangan namin ng cash agad-agad para sa taxi pagkatapos ng hapunan. Gabi na kami at wala kaming dalang pera. Minsan lang? Sabi ng report, 6 na beses yon sa nakalipas na 3 buwan. Nay, hindi ako magtatago ng detalyadong log ng bawat emergency para mag-report sa'yo na parang mga bata kami. Ang tono niya, naging defensive, naiinip. Marco, 6 na withdrawal iyon na 15,000 bawat isa. Mahigit 20,000 na cash. At lahat iyon para sa lehitimong gastos. Hindi ko maintindihan kung bakit mo kami tinatrato na parang kriminal. Hindi ko kayo tinatrato na parang kriminal. Gusto ko lang maintindihan kung paano ginastos ang pera ko. Alam mo, Nay, sa tingin ko, kailangan natin ng seryosong pag-uusap. Pupunta kami ni Chona. Marco, ako.
Namatay ang linya bago ko pa natapos. Naiwan akong hawak ang telepono, nakakaramdam ng pagkahilo sa tiyan. Ayaw ko ng isa pang paghaharap, pero alam kong hindi iyon maiiwasan. Habang naghihintay ako sa pagdating nila, nagpatuloy ako sa pagsusuri sa report. May nakita ako na nagpasakit sa akin. 2 sabay na transaksyon sa magkaibang lugar. Isang purchase sa isang mamahaling restaurant kasabay ng isang purchase sa isang tindahan ng damit, 12 metro ang layo. Imposible para sa isang tao ang gumawa ng 2 purchase na iyon ng sabay. Na nangangahulugang, gumawa sila ng dagdag na kopya ng card ko. 40 minuto pagkatapos, pumasok si Marco at Chona sa bahay ko. Sa pagkakataong ito, hindi sila nag-doorbell. Ginamit nila ang susi na ibinigay ko sa kanila para sa mga emergency noon. Nay, kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco bago umupo. Mukhang iba si Chona. Hindi na siya conciliatory, mas determinado. Umupo siya sa tapat ko nang nakakrus ang mga braso. Sylvia, nagiging out of control na ito, nagsimula siya. Ang mga hinalam mo, ang mga akusasyon mo, ang obsessive review mo sa bawat gastos? Hindi normal. Hindi normal ang gusto kong malaman kung paano ginagastos ang sarili kong pera? Hindi normal ang pagtrato sa pamilya mo na parang mga scammer, singit ni Marco. Inilagay ko ang bank report sa mesa. Ipaliwanag niyo sa akin ito. 2 purchase ng sabay-sabay sa magkaibang lugar. Kinuha ni Marco ang mga papel at mabilis na sinuri ang mga iyon. Anong mga purchase? Biyernes, Abril 15. Isang 10,000 na purchase sa Grand Table Restaurant ng alas 8 ng gabi. Kasabay nito, isang 15,000 na purchase sa Elegance Boutique. Nagpalitan ng mabilis na tingin si Chona at Marco. Ay, iyon, sabi ni Chona ng natural. Nasa restaurant ako at si Marco naman bumibili sa akin ng surprise gift sa boutique. Ginamit namin ang 2 card ng sabay para hindi ko malaman ang surprise. 2 card? Ang card mo at ang card ko? Ang card ko kasi, na-block nung araw na iyon. Paliwanag ni Marco. Kaya kailangan ko ring gamitin ang iyo para sa regalo. Ang paliwanag, mukhang rehearsed, masyadong perpekto. Pero wala akong paraan para patunayan na nagsisinungaling sila. Ilang kopya ng card ko ang meron? Kopya? Mukhang naguluhan talaga si Chona. Anong mga kopya? Kinuha ko ang photocopy na nakita ko sa lockbox ko. Itong kopya na ito, na may sulat kamay mo. Kinuha ni Chona iyon at sinuri na para bang ngayon lang niya nakita. Ay, oo. Ginawa ko iyan, ilang buwan na ang nakalipas para may numero ako kung sakaling mawala ko ang orihinal na card sa isang emergency. Mali ba iyon? Gumawa ka pa ba ng iba pang kopya? Hindi, syempre hindi. Bakit ko gagawin iyon? Para gumawa ng sabay-sabay na purchase sa magkaibang lugar. Tumayo si Marco mula sa silya niya. Nay, tama na. Hindi na namin kaya ang mga akusasyon na ito. Hindi iyan mga akusasyon, Marco. Iyan ay mga lehitimong tanong tungkol sa sarili kong pera. Iyan ay mga akusasyon ng fraud. Inaakusahan mo kami ng pagnanakaw. Gusto ko lang ng mga paliwanag. Tumayo rin si Chona at lumapit sa akin. Sylvia, alam mo ba kung gaano kami nasasaktan dito? Alam mo ba kung anong pakiramdam na isipin ng sarili mong biyenan na magnanakaw ka? Napuno ng luha ang mga mata niya, pero sa pagkakataong ito, hindi ako naapektuhan. Gusto ko lang ang totoo. Ang totoo, nagiging paranoid ka na, sigaw ni Marco. Ang totoo, sa tuwing kailangan namin ng tulong mo, pinaparamdam mo sa amin na kriminal kami. Ang totoo, patuloy ni Chona sa nanginginig na boses. Iniisip namin na lumayo muna sa iyo hanggat hindi ka kumukuha ng profesional na tulong. Profesional na tulong? Oo, Nay. Bahagyang kumalma si Marco. Sa tingin ko, kailangan mong makipag-usap sa isang doktor. Ang mga pagbabagong ito sa pag-uugali, ang paranoia na ito, ang kawalan ng tiwala na ito sa sarili mong pamilya, hindi normal. Hindi nagbago ang personalidad ko. Pinoprotektahan ko lang ang pera ko. Nagbago ang personalidad mo, pilit ni Chona. Dati, mapagbigay ka, mapagmahal. Nagtiwala ka sa amin. Ngayon, kahina-hinala ka, kuripot. Sinisiraan mo kami. Kuripot dahil sa hindi gustong ibigay ang 25 million. Hindi 25 million yan,
Protesta ni Marco. Kinuha ko ang lahat ng bank statement at ikinalat ko sa mesa. Nandito ang mga numero. Bilangin mo mismo. Wala ni isa sa kanila ang tumingin sa mga papel. Ang punto, patuloy ni Marco, ay hindi ako makikilahok sa obsession mo na ito na itago ang eksaktong account ng bawat pabor na ginawa mo sa amin. Pabor. 125 milyon ay pabor. Oo, mga pabor mula sa isang ina sa kanyang anak. Iyan ang ginagawa ng normal na pamilya. Ang normal na pamilya hindi nagtatago ng mga kopya ng credit card. Kinuha ni Chona ang photocopy mula sa mesa. Gusto mo bang punitin ko ito? Mas magpapaganda ba yan sa pakiramdam mo? Pinunit niya ang papel sa maliliit na piraso at hinayaang mahulog ang mga iyon sa mesa. Ayan, masaya ka na ba? Ilang kopya pa ang ginawa mo? Wala. Wala na akong ginawang iba pang kopya. Kung gayon, ipaliwanag mo ang mga withdrawal sa gabi. Naipaliwanag ko na ang mga withdrawal sa gabi. Lumapit si Marco at inilagay ang kamay niya sa balikat ko. Nay, kailangan na itong tumigil. Sinisira mo ang relasyon ng pamilya natin dahil sa pera. Hindi ko yan sinisira. Pinoprotektahan ko lang iyan. Pinoprotektahan mula saan? Mula sa amin? Pinoprotektahan ang pananalapi ko. Hindi mapanganib ang pera mo sa amin, mahinang sabi ni Chona. Mapanganib ang pera mo sa iyo. Alam mo ba kung gaano karaming tao sa edad mo ang nawawala ng lahat ng ipon dahil sa maling desisyon? Maling desisyon na magtiwala sa inyo. Maling desisyon na ihiwalay ang sarili sa pamilya dahil sa paranoia. Nalis ni Marco ang kamay niya sa balikat ko. Nay, mag-aalok ako sa iyo ng isang proposal. Bigyan mo kami ng huling pagkakataon para patunayan na karapat-dapat kami sa tiwala mo. Bigyan mo kami ng access sa card mo sa loob ng isa pang buwan. Kung sa katapusan ng buwan, hindi ka ganap na nasisiyahan sa kung paano namin pinamahalaan ang mga gastos, hinding-hindi na kami hihingi ng pera sa iyo. Masigasig na tumango si Chona. Iyan ay isang napakagandang ideya. Ipapakita namin sa iyo na pwede kang magtiwala sa amin. Tiningnan ko silang dalawa, ang anak ko at ang manugang ko. Humihingi sa akin ng isang huling pagkakataon para patunayan ang kanilang katapatan. Mukha itong makatuwiran. Mukha itong isang bagay na gagawin ng isang normal na pamilya. Pero may isang bagay sa mga mata nila ang nagsasabi sa akin na hindi iyon pakiusap. Iyon ay isang demand na nakabalat kayo bilang pabor. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Oras para mag-isip tungkol sa ano, Nay? Kung nagtitiwala ka ba sa sarili mong pamilya? Oras para magdesisyon kung nagkakamali ako. Bumuntong hininga si Marco. Sige, mag-isip ka. Pero sa pansamantala, maglalaan din kami ng oras. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, hanggat hindi ka nagpapasya na magtiwala ulit sa amin, lalayo muna kami. Ayaw na naming makaramdam na para kaming kriminal sa bawat pagbisita. Naglakad sila papunta sa pinto. Bago umalis, lumingon si Chona. Sana, kapag pinag-isipan mo ulit ang lahat ng ito, mapagtanto mo na kami lang ang meron ka. Kung wala ang pamilya, walang halaga ang pera. Isinara ang pinto sa likod nila. Naiwan akong mag-isa kasama ang mga papel na nakakalat sa mesa. At ang bigat ng isang desisyon na hindi ko alam kung paano gagawin. Ako ba ay isang paranoid na nanay na sumisira sa relasyon ng pamilya niya dahil sa pera? O ako ay isang matandang babae na minamanipula ng sarili niyang pamilya? Hindi ko alam kung alin sa dalawang posibilidad ang mas nakakatakot sa akin. Sa loob ng isang linggo, wala akong narinig mula kay Marco o Chona. Ang katahimikan, naramdaman na kakaiba pagkatapos ng 2 taon ng walang tigil na tawag na humihingi ng pera. Surprise visit at mga urgent emergency na kailangan ng credit card ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi tumutunog ang telepono ko araw-araw. Sa simula, ang katahimikan ay ginhawa. Nadidiligan ko ang mga halaman ko ng walang interruption. Nabasa ko ang libro ko ng payapa.
Nagluto ako para sa sarili ko nang hindi nag-aalala tungkol sa paghahanda ng dagdag na porsyon. Pero pagkatapos ng bimo araw, nagsimula itong maging parang parusa. Ito ba ang gusto nila? Naihiwalay ako hanggang sa sumuko ako sa mga demand nila. Noong Sabado ng umaga, habang inaayos ko ang closet ko, may nakita ako na nagpahinto sa akin. Sa ilalim ng huling drawer, nakabalot sa isang lumang panyo, ang pearl necklace na bigay sa akin ni Roberto para sa ika-10 anibersaryo namin. Matagal ko nang hindi sinusuot iyon. Kinuha ko iyon at itinaas sa ilaw. Ang mga perlas, maganda pa rin. Perpekto. Buo pa rin pagkatapos ng maraming taon. Naaalala ko ang gabing isinuot sa akin iyon ni Roberto sa unang pagkakataon. Ang mga kamay niya nanginginig ng bahagya habang nakikipagbuno sa clasp. Para sa pinakamatatag na babae na kilala ko, sabi niya sa akin, para hindi mo kailanman malimutan ang halaga mo. Ang halaga ko, kailan ko nagsimulang magduda doon? Nagpa siya akong isuot ang necklace at umalis sa bahay. Kailangan ko ng sariwang hangin, kailangan kong makakita ng mga tao. Kailangan kong maalala na may mundo na umiiral bukod sa sitwasyon na ito kasama si Marco at Chona. Pumunta ako sa farmer's market sa downtown kung saan ako bumibili ng gulay sa loob ng 20 taon. Si Mang Garcia, ang may-ari ng tindahan ng prutas, binati ako ng may nakakunot niyang ngiti. Mrs. Johnson, napakagandang makita ka. Kumusta ka na? Ayos lang ako, Mang Garcia. Medyo nag-aalala nitong mga nakaraang araw, pero ayos lang ako. Nag-aalala tungkol saan? Sa kalusugan mo? Sa pamilya mo? Tumango siya ng may pag-unawa. Ang pamilya, komplikado iyan. May 5 akong anak at bawat isa nagbibigay sa akin ng ibang sakit ng ulo. Naramdaman mo ba kailanman na nakikita ka lang ng mga anak mo bilang isang pinagmumulan ng pera? Tumigil si Mang Garcia sa pag-aayos ng mga orange at tumingin sa akin ng direkta. Mrs. Johnson, may pinagdadaanan ka bang ganyan? Hindi ko alam kung nag-e-exaggerate lang ako o kung nangyayari talaga. Gusto mo ba ng payo mula sa isang taong nabuhay ng 75 taon? Tumango ako. Kapag ang sarili mong instinct ang nagsasabi sa iyo na may mali, makinig ka sa kanila. Hinding-hindi nagsisinungaling ang instinct ng isang ina. Ang mga salita niya nanatili sa akin sa buong pag-uwi ko. Hinding-hindi nagsisinungaling ang instinct ng isang ina. Noong hapong iyon, habang dinidiligan ko ang mga begonya, tumunog ang telepono ko. Si Marco. Hello, Nay. Kumusta ka? Hello, anak. Ayos lang ako. Ikaw? Marami kaming pinag-iisipan. Pinag-usapan namin ni Chona ang buong sitwasyon at umabot kami sa isang konklusyon. Anong konklusyon? Na baka tama ka na gusto mong magkaroon ng mas maraming kontrol sa pera mo. Na baka masyado kaming naging casual tungkol sa pinansyal na bagay. Nagulat ako. Hindi ko inasahan ang sagot na yon. Masaya akong marinig iyan, Marco. Kaya gusto naming mag-alok sa iyo ng isang bagay na iba. Sa halip na gamitin ang card mo, gusto namin na bigyan mo kami ng fixed amount bawat buwan. Parang allowance. Sa ganon, malalaman mo kung magkano eksakto ang ibinibigay mo sa amin. At malalaman namin kung ano ang pwede naming asahan. Allowance? Oo. Isang halaga na itinuturing mong makatuwiran para sa aming mga gastos? Naiisip namin, baka 75,000 sa isang buwan? 75,000 sa isang buwan? 900,000 sa isang taon para sa mga gastusin na itinuturing nilang kailangan. Marco, malaking pera ang 75,000. Mas mababa iyan sa average na ginagastos namin nitong mga nakaraang buwan. Naisip namin na ito ay isang paraan para bawasan ang mga gastos at bigyan ka ng mas maraming kontrol. Bakit kailangan nyo ng 75,000 sa isang buwan kung pareho naman kayong nagtatrabaho? Dahil nagsisikap kaming lumago ng professionally, kailangan namin ng angkop na damit para sa trabaho. Kailangan naming panatilihin ang ilang social standard. Kailangan naming mamuhunan sa kinabukasan namin at hindi sapat ang mga sahod namin para doon. Nay, ang mga sahod namin halos hindi sapat para sa apartment at pangunahing pagkain. Ang lahat ng iba pa nangangailangan ng dagdag na tulong. Kung gayon, baka dapat ninyong bawasan ang mga gastos ninyo. Nagkaroon ng matagal na pagtigil.
Gusto mo ba kaming mamuhay na parang mahirap? Gusto kong mamuhay kayo ayon sa inyong kakayahan. Ang kakayahan namin kasama ang pagkakaroon ng isang ina na makakatulong sa amin na lumago. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla mong gusto na maghirap kami, gayong may mga resources ka para mapadali ang buhay namin. Dahil hindi iyan ang buhay ko, Marco. Buhay ninyo iyan. Pamilya tayo. Konektado ang buhay ko at ang buhay mo. Nagbago ang tono niya. Ang pag-uusap patungo na naman sa pamilyar na teritoryo. Marco, hindi ako magbibigay sa iyo ng 75,000 sa isang buwan. Magkano kung gayon? 50,000? Hindi ko alam. Kailangan kong pag-isipan niyan. Pag-isipan niyan, Nay. Naghihintay na kami ng 1 linggo para sa sagot. At gumagastos ako ng pera nang walang kontrol sa loob ng 2 taon. Kailangan ko ng oras para magdesisyon kung paano magpapatuloy. Alam mo, kalimutan mo na yan. Kalimutan mo na ang buong proposal. Marco, huwag. Nay, hindi na kami magmamakaawa para sa tulong mo. Tama si Chona. May iba pang opsyon. Anong iba pang opsyon? Mga opsyon na hindi kailangan ng pagmamakaawa sa sarili kong nanay para sa pera. Ibinaba niya ang telepono bago ako nakasagot. Noong gabing yon, hindi ako makatulog. Anong ibig niyang sabihin sa iba pang opsyon? Ano ang pinag-uusapan ni Marco? Noong Lunes ng umaga, nalaman ko. Nag-aalmusal ako nang may kumatok sa pinto. Ito ay isang binata na nakasuit at may briefcase. Mrs. Elena Johnson? Oo, ako yon. Ako po si Mr. Roberts mula sa law firm ng Hazen Associates. Ang anak niyo po, si Marco Johnson, ay kumuha ng serbisyo namin para suriin ang kakayahan niyo sa pag-iisip at pananalapi. Pakiramdam ko na wala ang lupa sa ilalim ng mga paa ko. Pakiulit. Nag-aalala po ang anak niyo tungkol sa kalagayan ng isip niyo. Ayon sa kanya, nagpakita po kayo ng mga palatandaan ng paranoia, pagkalito at pabagubagong desisyon. Pinag-iisipan po niyang simulan ang isang legal process para makuha ang guardianship sa inyong pananalapi. Guardianship, pagiging tagapangalaga. Opo, ma'am. Isang proseso kung saan magpapasya ang isang hukom kung may kakayahan kayong mamahala sa sarili ninyong financial affairs o kung kailangan nyo ng ibang tao na hahawak nito para sa inyo. Isang tao na parang anak ko. Eksakto. Umupo ako sa armchair dahil hindi na kayang suportahan ng mga binti ko. Anong kailangan kong gawin para ipagtanggol ang sarili ko? Una, inirerekomenda ko na kumuha kayo ng abogado. Pangalawa, kailangan kayong sumailalim sa mga medikal na eksaminasyon para patunayan ang kakayahan nyo sa pag-iisip. Pangatlo, kailangan nyo ring tipunin ang evidence na pinamamahalaan nyo ang pananalapi nyo ng responsable. Gaano ako katagal? Kung magpasya po silang magpatuloy ng formal, makakatanggap po kayo ng isang opisyal na summon na may 30 araw para tumugon. Umalis ang lalaki. Iniwan akong mag-isa sa pagkaunawa na ang sarili kong anak ay pinag-iisipan na kuhanin ang kontrol ng pera ko ng legal. Ang sarili kong anak. Noong hapong iyon, tinawagan ko ang kapitbahay ko, si Aling Alma. Kilala ko siya sa loob ng 15 taon pero hindi kami naging matalik na magkaibigan. Pero kailangan kong makipag-usap sa isang tao at lagi siyang mukhang isang matinong babae. Alma, pwede ka bang pumunta rito? Kailangan ko ng payo. Siyempre, Elena. Pupunta ako riyan agad. Nang dumating siya, sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang mga utang na hindi na nabayaran, ang credit card na hindi na binalik, ang mga unauthorized purchase, ang banta ng legal guardianship, lahat. Tahimik lang si Aling Alma na nakikinig. Tumango-tango paminsan-minsan nang walang paghuhusga. Alam mo kung anong iniisip ko, Elena? Ano? Sa tingin ko, sinasadya kang minamanipula ng anak mo at ng asawa niya. At ngayon na ipinagtatanggol mo ang sarili mo, nag-e-escalate sila sa mas agresibong taktika. Sa tingin mo, minamanipula ako? Sigurado ako dyan. At sigurado ako na hindi ka ang unang matandang babae na nangyari ito. Anong dapat kong gawin? Lumaban gamit ang bawat legal tool na meron ka. Huwag mong hayaan na kunin nila ang pera mo o ang dignidad mo. Paano kung mawala ko ang anak ko sa proseso? Kinuha ni Aling Alma ang mga kamay ko. Elena, nawala mo na ang anak mo?
Ang Marco na pinalaki mo, ang nagalang sa'yo, ang nagpapasalamat sa mga sakripisyo mo. Ang Marco na iyon wala na. Ang meron ka ngayon, isang stranger na gusto ang pera mo. At handang ipadeklara ka na incompetent para lang makuha iyon. Ang mga salita niya, parang suntok sa dibdib. Pero parang pagpapalaya rin. Tama siya. Wala na ang anak ko. Kilala mo ba ang isang mabuting abogado? Kilala ko ang pinakamagaling na abogado sa lungsod para sa mga kasong ito. Ang pangalan niya, Attorney Victor Ramos. Siya ay specialist sa pagtatanggol sa mga matatanda laban sa family financial abuse. Atay Victor Ramos. Ang pangalan, nakaukit sa isip ko. Pwede mo ba akong bigyan ng numero niya? May mas maganda pa akong gagawin. Sasama ako sa iyo sa office niya bukas. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi dahil nawala ang mga problema ko, kundi dahil nagpasya akong lumaban. Pinili ng anak ko ang pera kaysa sa akin. Ngayon, pipiliin ko ang dignidad ko kaysa sa kanya. Noong Martes ng umaga, sinamahan ako ni Aling Alma sa law office sa downtown. Si Attorney Victor Ramos ay isang lalaki na nasa 60s, may kulay abong buhok, matatalinong mata, at isang kalmadong paraan ng pagsasalita na agad na nagbigay sa akin ng tiwala. Mrs. Johnson, sabihin mo sa akin eksakto kung ano ang nangyari, sabi niya habang nagtatala sa isang dilaw na pad. Isinalaysay ko ang lahat mula sa simula. Ang mga utang na hindi na nabayaran. Ang credit card na ginamit ng hindi ko alam. Ang mga unauthorized copy. Ang mga withdrawal sa gabi. At sa wakas, ang banta ng legal guardianship. May dokumentasyon ka ba ng lahat ng transaksyon na ito? Mayroon akong lahat ng bank statement at ang detalyadong report na hiniling ko noong nakaraang linggo. Napakahusay. Pumirma ka ba kailanman ng isang dokumento na nagbigay sa anak mo o sa asawa niya ng permanenteng pahintulot na gamitin ang card mo? Hinding-hindi. Pinahintulutan mo ba sila kailanman na gumawa ng mga kopya ng card mo? Hinding-hindi. Tumigil si Attorney Victor sa pagsusulat at tumingin sa akin ng direkta. Mrs. Johnson, ang inilalarawan mo ay family financial abuse. Ito ay isang krimen at mayroon din tayong civil option para mabawi ang pera mo. Gaano ito kakaraniwan? Mas karaniwan kaysa sa iniisip ng mga tao. Ang pinakamadalas na biktima ay ang mga matatandang babae na may ipon na nagtitiwala sa mga miyembro ng pamilya na unti-unting umaangkin sa mga resources nila. Paano tayo magpapatuloy? Una, poprotektahan ka namin mula sa guardianship lawsuit. Pangalawa, idodokumento namin ng buo ang financial abuse. Pangatlo, babawiin namin ang pera mo. At pang-apat, sisiguraduhin namin na hindi na ito mangyayari ulit. Nakaramdam ako ng ginhawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, mayroon akong kakampi na nakakaintindi sa sitwasyon. Magkano ang magiging gastos ng lahat ng ito? Ang fees ko ay 150,000. Pero itinuturing ko iyan na isang investment para mabawi ang 125 milyon. Pumirma ako sa contract noong araw na iyon. Sa susunod na linggo, masusing nagtrabaho si Attorney Victor at ang team niya. Humiling sila ng security camera footage mula sa mga tindahan kung saan ginamit ang card ko. Sinubaybayan nila ang mga IP address ng mga online purchase at idinokumento ang bawat unauthorized transaction. Ang nakita nila, mas malala pa sa naisip ko. Mrs. Johnson, sabi sa akin ni Attorney Victor sa pangalawa naming pulong, hindi lang nila ginamit ang card nyo nang walang pahintulot. Gumawa rin sila ng Peking credit account gamit ang personal na impormasyon nyo. Peking credit account? Opo. 3 dagdag na credit card, lahat nakapangalan sa inyo. Pero ipinadala sa address ng anak nyo. Ang mga statement, nagpapakita na nakaipon sila ng halos 750,000 na dagdag na utang. 750,000 na utang na hindi ko alam na umiiral. Bumilis ang tibok ng puso ko. Paano iyon nangyari? May access sila sa lahat ng personal na impormasyon nyo. Social security number, date of birth, impormasyon sa bangko. Gamit ang mga data na iyon, medyo madaling mag-apply ng credit online. Ibig sabihin, utang ko ang perang iyon.
Hindi naman. Ididispute namin ang lahat ng account na yon bilang identity fraud. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Noong hapong iyon, sinamahan ako ni Attorney Victor para mag-file ng fraud report sa 3 credit agencies. Nag-file din kami ng criminal complaint para sa identity theft at financial abuse. Anong mangyayari ngayon? Makakatanggap ng notification ng anak nyo na dinidispute nyo ang mga utang at nag-file kayo ng criminal charge. Malamang, makikipag-ugnayan sila sa inyo para subukan na makipagkasundo. Makipagkasundo? Susubukan kanilang kumbinsihin na i-drop ang charge kapalit ng mga pangako ng pagbabayad. Huwag kang tatanggap ng anumang bagay nang hindi ka muna kumukonsulta sa akin. Tama siya. Noong Biyernes ng gabi, tumunog ang telepono ko. Si Marco. Nay, anong ginawa mo? Ang boses niya mukhang takot, desperado. Pinrotektahan ko ang pananalapi ko, anak. Nakakuha kami ng court summon. Inaakusahan kami ng fraud dahil gumawa kayo ng fraud. Hindi kami gumawa ng fraud. Pamilya mo kami. Lahat ng ginawa namin, alam mo. Hindi, Marco. Hindi ko alam. Nay, kailangan mong i-drop ang mga charge na ito. Sisirain nila ang buhay namin. Sinira nyo na ang sa akin. Pakiusap, babayaran namin ang lahat ng pera. I-drop mo lang ang mga charge. Anong pera ang gagamitin nyo para bayaran ako ng P125 milyon? Kukuha kami ng pera. Maghahanap kami ng utang. Magbebenta kami ng mga bagay. Kahit anong kailangan. At ang 750,000 na credit card na binuksan niyo sa pangalan ko. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga card na iyon? Dahil kumuha ako ng abogado, Marco. Dahil inimbestigahan ko kung ano ang totoong ginawa niyo. Nay, ang mga card na iyon ay para sa totoong mga emergency. Kailangan ni Chona ng mamahaling medical treatment. Medical treatment sa mga tindahan ng damit at mamahaling restaurant. Hindi lahat ng purchase ay walang kabuluhan. Lahat ng purchase ay fraud. Nagsimulang umiyak si Marco. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang umiyak mula noong bata pa siya. Nay, pakiusap. Pamilya mo kami. Hindi mo kami pwedeng sirain dahil sa pera. Sinira niyo na ako dahil sa pera. Babayaran namin ang lahat. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Nagkaroon ka na ng 2 taon ng mga pagkakataon. Isa pang pagkakataon, pakiusap. Hindi, Marco. Kung gayon, ito ay giyera. Nagbago ng buo ang boses niya. Ang mga luha naging panlalamig. Giyera. Kung hindi mo i-drop ang mga charge, magpapatuloy kami sa guardianship lawsuit. Patutunayan namin na nawawalan ka ng kakayahan sa pag-iisip. Kukuha kami ng mga witness na magsasabi na naging pabago-bago ang pag-uugali mo. Anong mga witness? Mga kapitbahay, mga tindera, mga tao na nakapansin sa paranoid na pag-uugali mo. Hindi paranoid ang pag-uugali ko. Ito ay defensive. Ang isang hukom ang magpapasya niyan. Ibinaba niya ang telepono. Kinabukasan, nagsimula ang totoong giyera. Una, dumating ang mga tawag. Si Marco, si Chona, mga hindi kilalang numero. Lahat nagiiwan ng mga mensahe sa answering machine ko. Ang ilan, nagmamakaawa. Ang iba, nagbabanta. Lahat sumusubok na kumbinsihin ako na i-drop ang mga charge. Pagkatapos, nagsimula ang mga pagbisita. Magpapakita si Marco sa iba't ibang oras ng araw. Kakatok ng paulit-ulit. Sisigaw mula sa kalye na gusto lang niyang makipag-usap. Nagpadala si Chona ng mga kaibigan niya para kumatok sa pinto ko nang may mga gawa-gawang dahilan. Isang hapon, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa patio, narinig ko ang mga boses sa kalye. 3 babae na hindi ko kilala, nakatayo sa harap ng bahay ko. Nagsasalita ng malakas. Iyan ang bahay ng ginang na umaakusa sa sarili niyang anak ng pagnanakaw. Nakakahiya. Minsan, ang mga bata nagkakaroon lang ng financial problem at kailangan ng tulong. Sa edad na iyan, normal lang na maging walang tiwala sila. Ang lola ko rin ganyan bago siya. Hindi niya tinapos ang pangungusap, pero malinaw ang mensahe. Nagkakalat sila ng mga chismis tungkol sa kalagayan ng isip ko. Tinawagan ko si Attorney Victor.
Ginagawa nila eksakto ang inaasahan ko, sabi niya sa akin. Sinusubukan nilang gumawa ng isang narrative na ikaw ay mentally incompetent. Ito ay isang karaniwang taktika sa mga kasong ito. Anong dapat nating gawin? Idokumento ang lahat. I-record ang mga pag-uusap. Kumuha ng mga litrato ng mga hindi gustong pagbisita. Magtago ng log ng lahat ng harassment. Gagamitin natin iyan laban sa kanila. Noong gabing iyon, may nagkiskis ng susi sa sasakyan ko. 2 salita sa pulang spray paint, baliw na kuripot, malinaw ang mensahe. Habang lumalaban ako ng legal, lalaban sila ng psychological. Tinawagan ko si Aling Alma para sabihin sa kanya ang nangyayari. Elena, hindi ka pwedeng manatili sa bahay na iyan ng mag-isa. Dito ka muna sa akin hanggat hindi ito naayos. Hindi ko hahayaan na palayasin nila ako sa sarili kong tahanan. Kung gayon, mananatili ako sa iyo. Noong gabing iyon, natulog si Aling Alma sa sofa ko. Ang presensya niya, pinakalma ako. Pero nilungkot din ako. Sa edad na 70 na, kailangan ko ng proteksyon laban sa sarili kong pamilya. Nang 3:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono ko. Sinagot ko, iniisip na baka emergency iyon. Sana masaya ka, sabi ng boses ni Chona na parang baluktot. Parang nagsasalita sa pamamagitan ng panyo. Sana masaya ka na sisirain mo ang isang pamilya dahil sa maruming pera. Maruming pera? Ang pera na nakuha ng asawa mo mula sa mga ilegal na negosyo? Akala mo ba hindi namin alam kung saan talaga galing ang ipon mo? Anong sinasabi mo? Tanungin mo ang mga tao sa kapitbahayan kung anong klase ng tao ang asawa mo. Tanungin mo sila kung anong iniisip nila sa mga negosyo niya sa gabi. Ibinaba niya ang telepono bago ako nakasagot. Si Roberto, accountant siya. Nagtrabaho siya sa kaparehong office sa loob ng 20 taon. Wala siyang late-night business o maruming pera. Pero ngayon, naintindihan ko kung gaano sila kalayo handang umabot para sirain ang reputasyon ko. Inaatake nila ang alaala ng namatay kong asawa. Alma, bulong ko sa dilim. Sa tingin ko, lalala pa ito bago bumuti. Alam ko, sagot niya mula sa sofa. Pero mananatili tayong magkasama. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, hindi ako nakaramdam na nag-iisa. Nasa akin si Aling Alma. Nasa akin si Ate Sean Victor. At nasa akin ang katotohanan. Pero hindi ko alam kung sapat iyon laban sa kawalan ng pag-asa ng mga taong nawalan ng access sa pera ko. At handang gawin ang anumang bagay para makuha iyon ulit. Ang court hearing ay nakatakda para sa isang Martes ng Marso. Sa loob ng 2 linggo bago iyon, walang tigil na nagtrabaho si Atty. Victor at ang team niya para ihanda ang depensa ko. May mga dokumento, mga testimony, forensic evidence ng mga fraudulent purchase, at isang bagay na nagulat sa akin, iba pang mga biktima. Mrs. Johnson, ang kaso niyo ay nagbukas ng isang mas malawak na investigasyon, paliwanag ni Atty. Victor sa office niya. Nakahanap kami ng 3 magkatulad na kaso sa nakalipas na 2 taon. Mga pamilya na gumagamit ng kaparehong taktika. Gradual financial abuse na sinusundan ng mga guardianship lawsuit kapag ipinagtanggol ng biktima ang sarili. Ang tapang niyo sa pag-uulat nito ay tumutulong sa ibang tao. Sa araw ng hearing, dumating ako sa courthouse na kasama si Atty. Victor at Aling Alma. Sa courtroom, naghihintay si Marco at Chona kasama ang abogado nila. Isang binata na nakamamahaling suit na hindi tumitigil sa pagsusuri ng mga dokumento. Nang magtagpo ang mga mata namin, agad na umiwas ng tingin si Marco. Tiningnan ako ni Chona nang may panlalamig na nagpaninginig sa akin. Ang hukom, isang lalaki na nasa 50s, may seryosong ekspresyon, sinuri ang lahat ng dokumento bago magsimula. Tumagal ng 3 oras ang hearing. Masusing iniharap ni Atty. Victor ang lahat ng evidence. Ang 125 milyon na unauthorized purchase, ang 3 credit card na binuksan ng may fraud, ang mga cash withdrawal sa gabi, ang mga unauthorized copy ng card ko. Bawat transaksyon ay idinokumento ng may petsa, oras, lokasyon at halaga. Sinubukan ng abogado ni Marco na magtalo na ang lahat ay pinahintulutan ng verbally. Na nagbigay ako ng pahintulot na gamitin ang financial information ko.
na ang lawsuit ko ay resulta ng pagkalito sa pag-iisip dahil sa edad. Iniharap niya bilang evidence ang mga testimony mula sa 2 tao na di umano'y nakapansin ng mga pagbabago sa pag-uugali ko. Pero naghanda si Attorney Victor ng isang nakakabiglang surprise. Nakakuha siya ng mga security camera recording mula sa ilang tindahan kung saan ginamit ang card ko. Ang mga larawan ay malinaw na nagpapakita kay Chona na ginagamit ang card ko habang ako ay di umano'y nasa bahay. Mayroon din siyang phone record na nagpapakita na sa ilang purchase na iyon, nakikipag-usap ako sa telepono mula sa landline ko, na imposible para sa akin ang naroroon sa mga tindahan. Ang pinaka-nakakumbinsi na evidence ay ang testimony ng doktor ng pamilya ko, si Dr. Paul Rodriguez. Siya ay naging doktor ko sa loob ng 15 taon. Nagpatotoo siya na ang mga medical at neurological exam ko sa loob ng nakalipas na 2 taon ay nagpapakita ng ganap na normal na kakayahan sa pag-iisip para sa edad ko. Nang walang mga palatandaan ng pagbaba ng kasanayan sa pag-iisip, demensya, o anumang kondisyon na maaaring makaapekto sa kakayahan kong gumawa ng mga desisyon sa pananalapi. Nang hilingin sa akin ng hukom na magpatotoo, tumayo ako nang nanginginig ang mga binti. Pero nang may matatag na boses, ipinaliwanag ko kung paano nagsimula ang lahat, sa maliliit na utang na hindi na nabayaran, kung paano nila unti-unting kinuha ang kontrol sa credit card ko, kung paano sila gumawa ng mga kopya nang walang pahintulot ko, at kung paano nang subukan kong protektahan ang pananalapi ko, nagbanta sila na kuhanin ang legal na kontrol ng pera ko. Mrs. Johnson, tanong sa akin ng hukom, sa anumang punto ba, espesyal mo bang pinahintulutan ng anak mo o ang asawa niya na magbukas ng credit account sa pangalan mo? Hinding-hindi po, Your Honor. Hindi ko kailanman pinahintulutan ng anumang dagdag na credit account. Alam niyo ba na umiiral ang mga account na ito bago kayo kumuha ng abogado? Wala po akong kaalaman sa pag-iral ng mga iyon. Nalaman ko ang tungkol sa 750,000 na utang nang imbestigahan ni Mr. Harris ang financial situation ko. Nang magpatotoo si Marco, nagbago ang kwento niya ng ilang beses. Una, sinabi niya na pinahintulutan ko ang lahat ng verbally. Pagkatapos, inamin niya na ang ilang purchase ay impulsive decision. Sa wakas, inamin niya na ang mga dagdag na credit account ay binuksan ng walang direkta kong kaalaman. Pero iginiit niya na iyon ay para sa lehitimong family expense. Malamig siyang pinutol ng hukom. Mr. Johnson, anuman ang intensyon niyo, ang pagbubukas ng mga credit account gamit ang personal na impormasyon ng ibang tao nang walang malinaw na pahintulot nila ay bumubuo ng identity fraud. Isang federal crime. Ang desisyon ng hukom malinaw at pinal. Hindi lang niya tinanggihan ng buo ang guardianship lawsuit. Inutusan din niya si Marco at Chona na agad na bayaran ang 125 milyon na idinokumento ko, kasama ang tubo at mga legal cost. Bukod pa rito, inutusan niya ang agarang pagkansela ng 3 fraudulent account at ang pagtanggal ng utang na iyon mula sa credit history ko. Na para bang hindi sapat iyon, naglabas siya ng restraining order na nagbabawal sa kanila na direktang makipag-ugnayan sa akin sa loob ng 1 taon. At ang anumang komunikasyon sa hinaharap ay kailangang dumaan sa mga abogado. Ang idinokumentong pag-uugali sa kasong ito, idineklara ng hukom, ay kumakatawan sa isang systematic pattern ng family financial abuse. Malinaw na ipinapakita ng evidence na si Mrs. Johnson ay ganap na mentally competent at ang mga aksyon niya para protektahan ang pananalapi niya ay angkop at kailangan. Ang guardianship lawsuit ay hindi lang walang merito. Lumilitaw din na iyon ay isinampa bilang isang taktika ng pananakot para panatilihin ang unauthorized access sa financial resources ng nagrereklamo. Nang umalis kami sa courtroom, ipinaliwanag ni Attorney Victor na ang proseso ng pagbawi ng pera ay maaaring tumagal ng ilang buwan. Pero ang court order ay legal na obligasyon nila na simulan ang mga pagbabayad agad-agad. Kung hindi sila susunod, haharap sila sa dagdag na charge para sa pagsuway sa korte. Noong gabing iyon, sa katahimikan ng bahay ko, umupo ako sa paborito kong armchair nang may tasa ng tsaa. Tumingin ako sa bintana, sa garden ko. Ang mga pulang begonia magandang namumulaklak.
Ang mga puting geranium, lumalaking malakas. Lahat ng inalagaan ko ng may pagmamahal, namumukadkad pa rin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, ligtas ang pera ko. Protektado ang bahay ko. Nasa sarili kong mga kamay ulit ang kinabukasan ko. Pero kasabay ng ginhawa, dumating ang isang malalim na kalungkutan. Nanalo ako sa legal na laban. Nabawi ko ang pera ko. Pinrotektahan ko ang dignidad ko. Pero nawala ko ang anak ko. Ang Marco na pinalaki ko. Ang batang pinasuso ko sa kaparehong armchair na iyon. Ang binata na sinuportahan ko sa loob ng maraming taon. Ang Marco na iyon, wala na magpakailanman. Pinalitan ng isang stranger na handang ipadeklara ako na mentally incompetent para makuha ang pera ko. Nagtagumpay ang hustisya, pero ang puso ko bilang isang ina, basag pa rin. 6 na buwan pagkatapos ng hearing, nakahanap ng bago at normal ang buhay ko. Ang mga bayad na iniutos ng hukom, dumarating ng punktwal bawat buwan. At ang bank account ko, unti-unting nakakabawi. Mas importante pa, nabawi ko ang kapayapaan ng isip ko. Masigasig na sinubaybayan ni Atty. Victor na sumusunod si Marco at Chona sa court order. Sa loob ng mga buwang iyon ng legal na trabaho, ang mga pag-uusap namin umunlad lampas sa legal na bagay. Nalaman ko na si Atty. Victor ay isang widower sa loob ng 5 taon. May 3 anak siya na nakatira sa ibang mga lungsod. At may pareho kaming pagmamahal sa gardening. Paano mo pinapalaki ang bougainvillea mo ng napakaganda? Tanong niya sa akin isang hapon habang sinusuri namin ang huling mga dokumento ng pagbabayad sa patio ko. Pasensya at tuloy-tuloy na pag-aalaga, sagot ko. Tulad ng lahat ng mahalaga sa buhay. Ang mga pagbisita niya naging mas madalas at hindi na masyadong propesyonal. Darating siya ng may mga dahilan tungkol sa mga dokumento na susuriin, pero mananatili siya para magkape at mag-usap tungkol sa mga libro, politika, mga alaala ng mga kasal namin at mga plano para sa kinabukasan. Pinaramdam niya sa akin na pinapahalagahan ako, hindi dahil sa pera ko, kundi dahil sa kung sino ako bilang isang tao. Isang linggo ng hapon noong Oktubre, habang naghahati kami ng tsaa at homemade cookies, kinuha ni Atty. Victor ang kamay ko. Elena, ang mga buwan na ito kasama ka, iyan ang pinakamasaya na naranasan ko mula nang mawala ang asawa ko. Binalik mo sa akin ang pag-asa na ang buhay pwede pa ring maging maganda sa edad natin. At binalik mo sa akin ang tiwala na may mabubuting tao na umiiral. Mga taong hindi gusto na samantalahin ako. Mukha bang baliw na ang isang 62 taong gulang na abogado ay nag-iisip na umibig sa 70 taong gulang niyang kliyente? Mukha itong kahanga-hanga na ang isang 70 taong gulang na babae ay nakakaramdam ng butterflies in her stomach na parang isang dalaga. Nagpakasal kami sa isang maliit, pribadong seremonya sex na buwan pagkatapos. Kami lang 2 ang naroroon. Si Aling Alma bilang witness ko, ang kapatid ni Atty. Victor bilang kanya, at ang hukom na nagkasal sa amin. Ito ay perpekto sa kasimplihan nito. Lumipat si Atty. Victor sa bahay ko. Dala ang mga libro niya sa batas, ang mga halaman niya, at isang tahimik na kagalakan na pumuno sa bawat silid. Magkasama naming niredesign ang study ni Roberto bilang shared library namin. Magkasama kaming nagtanim ng mga bagong bulaklak sa garden. Magkasama kaming bumuo ng mga routine na nagbigay sa aming dalawa ng kaligayahan. Sa mga hapon, habang nagluluto ako, nagtatrabaho si Atty. Victor sa mga pro bono case. Tinutulungan ang iba pang matatanda na biktima ng family financial abuse. Ito ay naging specialty niya pagkatapos ng kaso ko, at nakakita siya ng malalim na kasiyahan sa pagprotekta sa mga taong mahina. Bawat kaso na panalo ko, isang tagumpay para sa human dignity, sabi niya sa akin. Sinubukan akong kontakin ni Marco minsan, 6 na buwan pagkatapos ng kasal ko kay Atty. Victor. Tumawag siya isang hapon. Ang boses niya mukhang pagod, talunan. Nay, alam kong hindi ako dapat tumawag sa iyo. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Marco, alam mong hindi ka pwedeng makipag-usap sa akin ng direkta. Gusto ko lang sabihin na humihingi ako ng tawad. Naghihiwalay kami ni Chona. Umalis siya kasama ng ibang lalaki. Dinala niya ang lahat ng naipon namin pagkatapos ng lawsuit.
Naiwan akong walang pera, walang asawa at walang nanay dahil sa pagsunod sa mga plano niya. Nakaramdam ako ng kurot ng sakit bilang isang ina. Pero hindi na ako ang kaparehong babae na minanipula sa loob ng 2 taon. Marco, nakakalungkot na pinagdadaanan mo ito. Pero may mga kahihinatnan ang mga desisyon. Mapapatawad mo ba ako kailanman? Napatawad na kita, anak. Pero ang pagpapatawad, hindi nangangahulugang paglimot. At tiyak na hindi nangangahulugang pagbabalik sa kung ano ang dati. Baka pwede tayong magkaroon ng isang uri ng relasyon sa hinaharap. Baka kapag nagpakita ka na talaga, na nagbago ka na. Hindi lang na kailangan mo ulit ng pera. Iyon ang huling beses na nag-usap kami. Narinig ko mula sa ibang tao na lumipat si Marco sa ibang lungsod, na nakakuha siya ng isang modest job, na sinusubukan niyang buuin ulit ang buhay niya mula sa simula. Ang isang bahagi ko, ang inang ako, ay laging magiging umaasa na isang araw makakahanap siya ng paraan para maging ang lalaki na inakala kong pinalaki ko. Pero hindi na ako naghihintay. Hindi ko na inaantala ang buhay ko para sa posibilidad na magbago ang ibang tao. Ngayon, meron akong isang buong buhay kasama si Atay. Victor, nagbiyahe kami, nagbasa kami ng magkasama, inaalagaan namin ang garden namin. May mga pagbisita mula sa mga anak niya kapag dumating sila sa bayan. Bumuo kami ng isang relasyon na nakabatay sa paggalang sa isa't isa. Tunay na pagmamahal at ang simpleng kagalakan ng pagbabahagi ng huling mga taon ng buhay namin sa isang taong nagpapahalaga sa amin. Sa edad na 72, natutunan ko na hinding-hindi pa huli ang lahat para ipagtanggol ang iyong dignidad. Hinding-hindi pa huli ang lahat para magsabi ng hindi. Hinding-hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Nawalan ako ng maraming pera. At nawala ko ang nag-iisang anak ko sa proseso. Pero nagkamit ako ng isang bagay na mas mahalaga, ang kalayaan ko, ang paggalang ko sa sarili, at ang pagkakataon sa isang tunay na pag-ibig sa pinakadi-inaasahang yugto ng buhay ko. Bawat umaga, gumigising ako sa sarili kong bahay, na may pera na ligtas sa sarili kong account. Na may isang lalaki na nagmamahal sa akin kung sino ako, hindi dahil sa kung ano ang meron ako. Ito ay isang tagumpay na mas matamis kaysa sa inakala kong posible. Ang buhay nagturo sa akin na minsan, para makakuha ng lahat, kailangan mong maging handa na mawala ang lahat muna. Nakahinga ako ng malalim habang nakatitig sa garden ko. Nagwagi ako. Ligtas na ang 1.25 million ko. Pero nawala ko si Marco, ang anak na pinalaki ko. Siya na ngayon, isang stranger na handang ipadeklara akong incompetent para lang sa pera. Ang puso ko, basag pa rin. Ngayon, 72 na ako at natuto akong hinding-hindi pa huli ang lahat para ipagtanggol ang aking dangal. Hinding-hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Nawalan ako ng pera at nawalan ako ng anak. Pero nakamit ko ang kalayaan ko at ang respeto sa sarili. Ang tagumpay na ito, mas matamis pa sa inakala ko. Sa susunod na kwento, malalaman niyo kung sino ang taong nagbalik sa akin ng pag-ibig. Mag-subscribe at kwentuhan mo ako ng karanasan mo. Ano ang dangal na binawi mo?